kape. Yan. Sana may kape din kayo para handa dahil sa init ng pinag-uusapan, dapat gising na gising. Napaka-controversial na knockout fighter na si Edwin Valero, El Inca ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, please subscribe, like, share, at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Ayan. Medyo interesting tong si Valero dahil siya yung muntik-muntikang makalaban ni Pacquiao sa lightweight, yung 135. Nung tinalo kasi ni Pacquiao itong si David Diaz, lalong lumakas yung ugong na ilaban tong si Pacquiao kay Valero kasi parehas nga knockout fighter. Lahat ng panalo nitong si Valero puro knockout at walang talo sa 27 na laban. Bihira ito. Wala nga yan katulad. Yung unang 18 laban ni Valero is knockout lahat sa unang round pa lang. At sa 27 niyang laban, 8 lang ang hindi natapos sa first round. So, ganun kalakas itong si Valero. Meron pa palang isa na bali-balita ni-knockdown ni Valero itong si De La Hoya sa sparring session niya. Nung naghahanda kasi itong si De La Hoya laban kay Pacquiao, kinuha niyang kay sparring itong si Valero. At nung nag-i-sparring nga, lumabas yung balita na ni-knockdown niya itong si De La Hoya. Hindi naman siyempre aaminin ni De La Hoya yun na knockdown siya ni Valero. Pero nung umattend itong si De La Hoya sa mga promotional nila, nakita na may pasa dito sa kanang mata si De La Hoya. And natanong din itong si Nacho Baristain, yung coach ni De La Hoya. Kinuha itong si Baristain kasi nahihirapan nga itong si Pacquiao kay Marquez. Irregular na coach nitong si Marquez, itong si Baristain. So, kinuha ni De La Hoya. Siyempre, gusto rin makuha yung kung anong technique ang dapat gamitin. At natanong nga, kung ano nangyari dun sa sparring session nila ni De La Hoya, si Valero. And nasabi nga na tinamaan ng solid itong si Valero, itong si De La Hoya. Pero, hindi naman sinabi na knockdown nga. So, kung ano man ang nangyari, malamang yun na yun. Hindi lalabas yun kasi pag mga sparring session kasi, lalo na high profile yung player, confidential. So, wala nang proof na pwedeng ipakita kung nangyari ba talaga yun. Puntahan natin yung professional career ni Valero. Nagumpisa itong si Valero noong 2002 at nagtapos noong 2010. Southpaw din itong si Valero gaya ni Manny, agresibo at di pangkaraniwan ang lakas ng suntok. Base nga sa record niya, halos first round pa lang natatapos ng laban. Noong February 2006, nag-set nga itong si Valero ng may pinakamaraming first round knockout sa professional na 18 at binurang record ni Arthur Siskind ng Amerika na naset noong 1905 pa. Pero binura din ito ni Tyrone Bronson ng Amerikano din. 19 yung sa kanya, kay Valero 18 lang. Kaya lang, yung pagbura ni Bronson ng record, hindi masyadong binigyan ng credibility dahil mga mahihina lang daw nakalaban nitong si Bronson. So anyway, wala namang kwentang record dyan. Pero yun nga, mahirap kasi sa boxing, yung ganyan, walang kwenta naman dinidiscredit nila. So 2002 nga, nag-start ang career ni Valero, pero a year before nito, nagkaroon ng aksidente itong si Valero sa motor. Na-aksidente siya na walang suot na helmet at nagka-fracture yung ulo. So, ang nangyari, sinergery pa itong si Valero para tanggalin yung blood clot. Hindi natanggal yung injury niya bago ang launching ng pro career niya at hindi rin siya makalaro sa area kung saan meron kang ganitong klase ng injury. Nakalaro lang siya nung nabigyan na siya ng clearance ng doktor noong January 2002. Dito lang naging legal na pro fighter na itong si Valero. At yung unang laro nga niya is naipanalo niya via first round TKO. Ang kalaban niya is si Eduardo Hernandez ng Venezuela. After 12 fights, sinuwerte nga itong si Valero at nabigyan siya ng contract ng Golden Boy Promotion. Lalabas siya sa HBO Boxing After Dark noong January 2004. Ang problema, bumagsak siya sa MRI brain scan sa New York at dito ay hindi nga ito pinapayagan. Ito bala naging problema ni Valero na naman, hindi natuloy yung paglabas niya sa HBO Boxing After Dark. Kaya napilitan siyang lumaro sa labas ng United States.
At noong March 2008, nagkaroon ng clearance si Valero para makaboxing sa states, pero hanggang Texas lang. Mas maluwag kasi dito kumpara sa ibang states. Majority ng unang 18 fights ni Valero ay puro sa Venezuela. Nangyari at yung una niyang World Championship fight noong February 2006 kalaban si Wyber Garcia at nakuha nga niya ang WBA Super Featherweight title. So, naglaro din si Pacquiao niyan, kalaban sila Morales, 130 pounds. So, unang lumaro si Valero sa lightweight noong 2009 sa Texas para labanan itong si Antonio Pitalua ng Colombia para sa bakanting WBC lightweight. Ito, lightweight 135 na. Nanalo siya dito via second round TKO. Unang pagdebensa ni Valero ay kontra kay Hector Velasquez ng Mexico. Sa Venezuela naglaban noong December 2009. Ito yung nakalaban ni Pacquiao na maangas. Nung nakalaban din ito sa super featherweight yata. Kung natatandaan nyo, yung maangas yung gumaganong gano'n na binabaliw lang si Pacquiao kasi sinasabi niya maliit si Pacquiao. So ito, si Velasquez, ni-knockout ni Valero sa 7th round at na-retain niya yung WBC. Yan yung panghuling laban o pagdepensa ni Valero is dito na kay DiMarco noong February 2010. Sa 27 na laban, sa tingin ko, itong si DiMarco ang pinakamalakas na nakalaban ni Valero. Kaya lang, kung ikukumpara natin kila Marquez, Barrera, Morales, hindi. Panoorin natin yung highlight. Ayan si Valero, yung nakapula. Itim na yung trunk ay pula, si DiMarco. Kaliweting pareho. So, medyo matangkad yang si DiMarco. Napanood ko na maglaro yan. Medyo magaling din. Ito naman, mapansin nyo si Valero. Bihira ko makakita ng left straight dyan. Ang nakikita ko lagi dyan is yung right straight pang setup. Sabi baba na siya ng left hook. Ayan o, kita nyo. May pagka-hook lagi yung kaliwa. Si-setup niya lang ng right straight. Right jab. Tapos, babanat na ng kaliwa. Powerful yung kaliwa niyan. Mahilig yan sa double left. Ayun, may tinuturo, Siko. May tinuturo. Ayun. Sa taas ng kilay. Kasya ang piso. Nakanganga. Tuloy pa rin, round 2. Ayan. Kung ako kay DiMarco, i-utilize ko na yung tama na yan. Nakita ko yan ginawa ni Morales kay Pacquiao nung nagka-damage yung kanang mata. Ito yung ulit. Bang. Siko. Parang mahirap sadyain yun. Kasi pag bato niya ng may pagka-left hook, tumama sa kanang braso ni Kuan. Tumama sa kanang braso niya. Sadya yata yun. Mahirap. Kasi iba yung MMA. Talagang sinasadya na ng maniko. Pero kung boxer ka at tatama yung siko mo na sabihin mong accidental, parang mahirap. Parang hindi yata pwede na accidental yun. Sadya yun. So may pagkasadya kasi ang haba ng galamay niya, pwede niya sadyain na siko. Kasi kung lelep hook ka, sasabit dito, tapos siko yung tatama, hindi yata pwede. Ayan, after 4 rounds, pinapakita dito, nakuha lahat ni Valero. Valeron lahat. After 4 rounds, so 4-0. Ayan, tinatamaan pa rin si DiMarco. At matapang si Valero kahit na may Magaling. Magaling yung cutman ni Valero kasi mapansin nyo, yung nanganong yung dugo, nanganganong sugat niya sa sa kanan, tapos tinatamaan pa. Hindi nagdudugo. Yan ang pinagkaiba nung kay Pacquiao. Nung unang laro ni Pacquiao at saka Morales, makita nyo, nung nagka-damage yung kanang kilay ni Pacquiao, hindi na tumitigil yung pag-agos ng dugo. Kaya ay napakatalino nitong si Morales. Sinamantala. Ay alam niya, dudugo. Siyempre, masisira yung paningin mo sa bandang kanan. Ay ang talino nga nito si Morales. Na-utilize niya. Ay nung nag-rematch, bumawi si Pacquiao. At yung pagbawi ni Pacquiao na yun, na nakita ko,
Yung damage na ginawa ni Pacquiao kay Morales, nakita nyo nung palabas na siya ng ring. Tapos naglalakad siya papunta ng dresser. Bugbog. Pinakabugbog sa laban ni Pacquiao Morales. Yung number 2 yung pinaka-severe ang damage ni Morales. Pero tignan nyo to. Hindi magawa ng paraan ni DeMarco. Sa tingin ko, may daya yung ginawa niya kanina na pagsikom. Kasi hindi ko ma-imagine na hindi mo sinasadya yun. Kasi kung hindi mo yung sinasadya, hindi mangyayari yun eh. Mahirap kaya ang aksidente na lelep ka, tapos tatama yung siko mo sa kilay niya. Mahirap yun. So, tingin ko, may intention si DeMarco. Pero ngayon, kung magulang siya, bakit hindi niya mailabas ngayon yung gulang niya dito na may tama na si Valero sa kanang kilay? So, mahina din. Tignan mo, dahil matapang yung Valero, ayan o. Wala siyang magawa. Tingin ko nasindak to. Kasi kung hindi siya nasisindak sa dami ng binibitawan ni Valero at alam niyang matapang si Valero, siya ngayon yung na-intimidate. Salit na magpakawala siya ng marami, anong nangyari dito kay DeMarco? Nagpa-counter-counter lang. Wala tong champion breed. Walang champion breed ito. Kung ito nangyari kila Morales, Barrera, yung putok na yan, i-utilize yan. Iba kasi talaga yung may breed eh. Walang breed to ng ganun, yung champion breed na yung tapang. Kay Manny, napansin nyo ba si Manny? Nung naputukan si Manny, nung nadali accidental headbutt kay Morales. Nakita nyo kung ano nangyari? Wala kang makita kay Manny na sasabihin mo na intimidate o ano. Lalong tumapang. Ayun nga, tinapos na itong laban. Yun nga, natapos na yung video, 5 minutes highlight lang pala. And tinalo si DeMarco mga bandang round 9. Sumuko na siya, hindi na siya nakalabas. Pero, mapansin nyo, yung pinakamalakas na tinalo nitong si Valero, itong si DeMarco based sa record. And, yun nga, naputukan pa si Valero, pero hindi na-utilize nitong si DeMarco. So, ang tinitignan lang natin dito is yung paano maglaro si Valero. Gaano ba siya kalakas? Knockout fighter nga siya. Pero yung nakalaban naman kasi ni Valero, wala naman dung Wala naman dung mala-legend na nakakalaban na yung sasabi mo katulad ng record nila Barrera, Morales. O kaya kahit Castillo man lang. Yung mga level nila. Maganda kung napalaban yan kay Castillo. So, ayun nga. Na-retain ni Valero ang belt. At ito na yung pinakahuling laro na nangyari sa kanya. Mapansin nyo, talagang yung tapang ni Valero dito na yung kilay pumutok. Yun ang isang magandang attribute niya, yung talagang tapang. Pero, the way na tinitignan ko yung laro niya, yan at dinidiscredit natin ang todo. Hindi pa talaga siya napalaban sa mga mala-legend na mga nakalaban. Kung titignan mo kasi yung mga nakalaban ni Pacquiao, mga legend. Yan nga ito nga. Legend ito. Totoo naman legend ito. Sila Barrera, Morales, Marquez. Medyo may edad na. Pero ito si Oscar de la Hoya. Legend din yan. Pero wag niyo sabihin na may edad na. Dahil nung naglaban, dihado si Pacquiao. Napakababa ng dihado. Mapansin niyo, pati buong Senado at saka mga simbahan sa Pilipinas, pinagdasal yang si Pacquiao. Pinagdasal siya na sana po hindi ma-damage ng severe ito si Pacquiao. Kasi nga, walang naniniwala kay Pacquiao na mananalo dito kay De La Hoya. Napakalaki. Yun, ganun yung tindi ng laban. Kaya huwag sasabihin ng tao na matanda na si De La Hoya. Hindi. Pabor sa kanya yung laban. Kung tutusin, napakalaki niya. 5'10 and a half. 5'6 lang si Pacquiao. Tapos yung timbang. Isipin mo, 5'6. Titimbang ka ng welterweight. Si De La Hoya, nag-middleweight yan. So, paano natapos ang karir ni Valero? Before pa ng laban ni Valero kay DeMarco noong February 2010, a year before nitong September 27, inaaresto na itong si Valero ng assault sa nanay niya at kapatid dahil sa pagtatalo. Makikita itong issue na ito sa mga dyaryo sa Venezuela, pero itinatanggi lang ito ni Valero at sinasabing sinisiraan lang siya. Pero yung nanay niya, ilumabas nga sa media at nagsalita na totoong ginugulpi sila.
At after 1 month nga pagkatapos ng pinakahuling laban ni Valero, naakusahan ulit ng assault itong si Valero. Dito naman, sa time na to, is yung asawa naman. Dinala sa ospital dahil sa dami ng bugbog at pagkasira ng lungs. Siyempre, tatanggi ulit si Valero. Sinabing nahulog lang daw si Sagdan. Nahulog lang daw sa hagdan yung asawa niya. Pero duda yung mga investigador dahil may record na nga. Kalaunan, kumampi yung asawa at sinabi ng asawa niya na totoong nahulog nga lang daw si Sagdan kaya na-damage yung lungs niya. At saka, yung mga injuries niya. Kahit 2 beses nang nangyari na dinala sa ospital itong asawa. Medyo duda na yung mga tao. Dahil sa nangyari sa asawa niya at sa pinagagawa niya, ibinigyan siya ng 6 na buwan para sa psychiatric rehabilitation. After a month nga ulit, mukhang every month may activity si Valero. April 2010, inaresto si Valero para matapos makita ng mga pulis ang katawan ng 24-year-old niyang asawa sa hotel sa Venezuela na may 3 saksak. Si Valero ay kinonsidera na suspect at kinulong. Kalaunan ay inamin niya ang pagpatay sa asawa. After 1 araw ng pagkakakulong ni Valero, nakita siyang nakabitin o mukhang nagbigti sa selda gamit ang kanyang pantalon. Nadeklarang suicide ang nangyari pero merong ibang tao na nagsasabing mukhang sinadya na todasin na dahil medyo may tama na ang ulo. Dahil sa controversial nga ng buhay nitong si Valero, nagkaroon pa ng pelikula tungkol sa buhay niya noong 2016. Nang title ay El Inca. Ang ibig sabihin niya is Native American Soldier. Hindi ako sure. So, what if kung naglaban nga si Manny at si Valero, anong mangyayari? Ito lang masasabi ko. Magandang record ni Valero at siya lang ang may hawak ng laro na lahat ay knockout. At kung mapansin natin, kahit yung knockout percentage nitong si Triple G, mukhang talo. Maraming nagsasabi na malakas talagang sumuntok ito sa Valero gaya ng mga naka-sparring niya na sila Morales, De La Hoya, at saka Mikey Garcia. Pero based sa record, ang pinakamalakas lang na nakalaban ni Valero itong si DeMarco. At itong si DeMarco nga, itinalo lang nitong sila Jesse Vargas, Omar Figueroa at Adrian Broner. Na yung si Broner at saka si Jesse Vargas, itinalo lang ni Pacquiao. So medyo marami nagpapakalat na paglabanin nga sila ni Pacquiao. Siguro, pakana ito ng mga promoter o handler. Sikat na sikat kasi si Pacquiao nung nag-umpisa na yung 130, nung tinalo na niya yung mga legend ng Mexico. So, siyempre, magpapakalat ka na yung hinahawakan mong tao. Ilaban mo yung fighter mo, ilaban mo kay Pacquiao. Kasi makakalaban mo yun, tiba-tiba ka. Dahil mukhang malabo, ito na sabi ni Pacquiao, mga pedicab driver lang naman ang tinatalo ni Valero. Medyo komedyante din to si Pacquiao. Pero marami nga nagsabi ng ganun. Kaya maglalaban, mga pedicab driver nga lang yung dinala. Kaya knockout, mga pedicab driver lang yung mga kalaban. Sa punto na to, kumbaga, kakagatin ba ng tao kung maglaban nga sila? Bibilin ba ang ticket? Medyo iba na kasi ang level ni Pacquiao. 5 different weight division champion na siya. Kumbaga, worthy opponent ba na humarap si Valero kay Pacquiao? Mukhang hindi. At mukhang hindi rin bibilin ng boxing fans itong matchup na to. Kumbaga, iisipin ng tao na masyadong madali para kay Pacquiao. Laging ang challenge ang binibigay ng mga boxing world kay Pacquiao. Kita nyo yung kay Margarito, middleweight. Gusto ng tao na kaya mo ba talaga? Kasi nabibilib na nga sila sa pag-akyat ng timbang. Kung ito si Valero, ba't bibili? Marami mas exciting na kalaban dyan. Siguro dahil yung knockout power lang talaga. Kilatisin natin yung fighting style ni Valero. Si Valero, laging open, nakababa yung kamay. Mahilig sa left hook at saka right hook, kung mapansin nyo. Ang style niya lang, babato ng jab straight, babato ng left hook, tapos pwede magbigay ng kombinasyon ng left at saka right hook. Pero open, ang lapad, nakita ko. Si Pacquiao, pagkaharap mo yan, papasukin ka niyan, nakataas yung braso. So, mukhang sa forma pa lang, hindi na uubra. Tapos yung stamina, kung sakali mang humaba, 12 rounds, si Pacquiao, sikat. Sanay sa 12 rounds. Siya, pinakamalayong narating niya, 10 rounds. Kasi knockout fighter nga siya. Majority first round.
Kinaya ni Pacquiao ang suntok ni Cotto at Margarito. Tingin ko, kakayanin din ni Pacquiao ang suntok ni Valero. Ang tanong, kayanin ba ni Valero ang suntok ni Pacquiao? Tingin ko hindi. At yung dami ng volume from different angle, mahirap. Hindi natin ito nakita at hindi na makikita pa. Pero based sa record, pag tinamaan siya ng solid ni Pacquiao, malamang may kalalagyan siya. With all due respect, dahil wala na nga si Valero at pinag-uusapan na nga lang natin, ang tingin ko kung natuloy ang laban, round 2 na parang si Hatton tapos. Ayun, at sana nagustuhan nyo. Marami pang video sa Nats Cafe channel. Kung meron kayong request na topic o boxing match, basketball, MMA, paki-comment na lang sa comment section at gawa natin ng paraan. Bye!